Nakita ng mag-ama ang itsura nun ni O'Hara na lumaki ang mga kuko nito sa mga daliri at may mga buhok na rin ito sa mga braso at nakalabas na ang mga pangil nito. May mga iilang balbon na rin sa mga pisngi ni O'Hara noon at halos mapunit na ang damit nito dahil sa paglaki ng matipuno nitong katawan. Nagtaka naman noon si O'Hara kung bakit ganun na lamang ang pagkakatitig sa kanya ni Mang Pasyo at ni Atara. Kaya't agaran niyang tinignan ang sarili nito sa pagtataka. At dun nga ay nakita niya ang halos malapit na ritong pagbabago ng anyo. Ngunit naudlot lamang ito dahil sa pagtawag sa kanya ni Mang Pasyo. Di alam ni O'Hara noon ang magiging reaksyon para bang maski siya ay nagulat sa kanyang sarili. Dahil dati-rati naman ay hindi niya napapalabas ang pagiging bangkilan nito. Kaya't ang ginawa niya, sa hiya niya o takot siguro na hindi na siya matatanggap ng mag-ama, tumakbo siya noon sa direksyon papunta sa ilog. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko Sa pagtakbo ni O'Hara papuntang ilog, natulala ang mag-ama sa kanilang nakita. Ni hindi nga sila nakagalaw agad dahil sa gimbal na gulat na kanilang naramdaman. Totoo ang sinasabi nga ni Miguel. At si Miguel naman ng mga oras na yun, wala pa ring malay sa pagkatilapon nito. Hanggang sa pinulot na rin ni Mang Pasyo ang itak na hawak niya kanina na nalaglag at nilapitan ang anak nito. Atara! Anak! Ayos ka lang? Tumangutangulang naman si Atara noon na parang may takot at gimbal pa rin na nararamdaman sa mga nangyayari. Pagkatapos naman noon ay nilingon na ni Mang Pasyo ang katawan ni Miguel na walang malay. Kahit na hindi lubusang alam ni Mang Pasyo ang nangyari dahil nahuli nga ito kanina. At di niya rin matanong pa ng maayos ang kanyang anak dahil sa kitang-kita nito ang takot sa mga mata ni Atara. Nilapitan niya si Miguel na walang malay. Doon ay tinapik-tapik niya sa mukha si Miguel dahil alam naman niyang humihinga ito hanggang sa magising na nga si Miguel. Halimaw! Halimaw! Mang Pasyo! Ang kamay ko! Ang kamay ko! Sigaw pa rin ni Miguel nung nagkamalay ito na parang takot na takot. Manahimik ka! Manahimik ka, Miguel! Salita ni Mang Pasyo. Tumahimik naman si Miguel ang saglitan at kumalma habang nakahiga pa ito. Alam mo, hindi ko nakita o nalalaman pa ang buong pangyayari. Pero alam kong may ginawa kang masama sa anak ko. Kaya nagkaganon si O'Hara. Hindi naman mananakit yon ng tao nang ganun-ganun na lang kung walang dahilan. Ngayon, kung di ka patatahimik, ako na ang magpapatahimik sa'yo habang buhay dahil ako na mismo ang tataga sa lig mo. Salita ni Mang Pasyo ng seryoso. At nang nanahimik na nga si Miguel dahil alam niyang di na nagbibiro si Mang Pasyo, lumingon naman na si Mang Pasyo kay Atara at sinabing, Atara, anak, makakaya mo bang tawagin ang mga tiyo mo o kahit sinong kalalakihan dyan para tulungan ako dito kay Miguel? Tumayo naman noon si Atara at tumango sa tatay niya. At umalis na lang na walang imik. Sa mga sandaling lumipas ay dumating na nga ang mga tiyo ni Atara, mga kapatid din ni Mang Pasyo at iba pang kalalakihan na rin. At doon ay binuhat nila si Miguel. Dahil sa bukod sa bali nito ng braso ay mukhang may bali pa siya sa balikat nito sa pagkakahagis sa kanya ni O'Hara. At pagkatapos noon, doon na rin nalaman ni Mang Pasyo ang lahat. Maski ang mga kabaryo nila ang tangkang panghahalay ni Miguel kay Atara. Kaya naman ipinatawag ni Mang Pasyo ang pamilya ni Miguel at doon ay, wala nang magaganap na kasal. Isang kahihiyan ang anak nyo. Buti na lamang at nalaman namin ang ganyang ugali niya.
bago pa man sila ikasal ng anak ko. Magpasalamat kayo. Pare-parehas tayong dukha. Kung hindi, kung may kaya lang ako sa buhay, ipapagarote ko ang anak nyo sa harap mismo ng mga tao sa merkado. At kulang pa yon sa pagnanakaw niya sana ng pagkabirhen ng anak ko. Tinubuan ata ng gabi yung bulbol ng anak nyo, kaya masyadong makate, hindi makapaghintay. Sa mga sinabing yun ni Mang Pasyo na nagpupupuyos ng galit, hindi na nun nakaimik ang mga magulang ni Miguel dahil wala naman silang maidepensa dahil nga sa ginawang kahihiyan ng kanilang anak. At doon ay wala nang kasalang magaganap pa. Tapos ang usapan. Kinaumagahan na naganap ang kumprontasyon na yun mula nung naganap ang muntikan na ngang panghahalay. Ngunit di pa rin bumabalik si Ojera. Parang di naman pinapansin ni Mang Pasyo noon ang pagkawala ni Ojera. Pero ang totoo ay di lang niya ipinapahalata kay Atara. Ang labis din naman nito na pag-aalala kay Ojera. Sa mga araw na nagdaan ay hindi pa nga masyadong nag-uusap ang mag-ama. Para bang may itinatago silang kalungkutan sa sarili na ayaw nilang ipabatid sa isa't isa. Nag-uusap na nga lang sila pagka tatawagin na ni Atara ang kanyang ama, nakakain na. O di kaya naman ay magpapatulong ito sa mga mabibigat na gawain. Sa pagkawala ni Ojera, para bang kinukulang na ang pang-araw-araw nilang pamumuhay ng saya. Hanggang sa napapansin na rin lang ni Mang Pasyo na mas maaga nang nagigising si Atara kaysa sa kanya. Dati-rati naman, hindi. Ngunit sa pagtataka lang ni Mang Pasyo, wala namang ginagawa si Atara kung hindi nakaupo lang sa bangko sa harap ng kanilang bahay na nakatingin sa malayo, na para bang may hinihintay. Sa isip noon ni Mang Pasyo, baka nalulungkot si Atara kasi hindi na nga natuloy ang kanyang kasal o wala na siyang nobyo. Kaya't lumapit na noon si Mang Pasyo sa kanyang anak upang kausapin ito. Anak, Atara, pwede ba akong tumabi? Salita ni Mang Pasyo kay Atara na noon nga'y nakaupo sa mahabang bangko. Oo naman po, tay. Salita ni Atara ng maalumanay. Alam mo anak, kung buhay lang ang nanay mo, siguro mas maiintindihan ka niya dahil sa babae siya. Pasensya ka na anak kung minsan ay di kita nadadamayan. Alam mo naman na ibang isip ng lalaki kumpara sa mga babae. Hindi nga kami nireregle. Wika ni Mang Pasyo na pakamot-kamot pa sa ulo, na parabang dinadaan na lang sa pabiro ang pakikipag-usap sa anak, para lang mapangiti naman ito. At napatawa naman niya si Atara. Yan. Ganyan sana anak. Parang pansin ko kasi, mula nung hindi natuloy ang kasal mo, mukhang naging malungkot ka na. Salita ng panghuhuli naman ni Mang Pasyo para malaman ang iniisip ng kanyang anak. Wala naman tay. Hindi ho yun ang iniisip ko. Wika ni Atara. Kung ganon, kung hindi yun ang iniisip mo, may problema ka ba anak? Pwede mo namang sabihin sa akin. Pipilitin kong magpakababae para maintindihan kita. Doon ay napatawa na naman ng maiksi si Atara sa sinabing yun ng kanyang ama. Sabay lumingon ito sa malayo, sabay seryoso, at sabing, Tay, ayos lang ho ako. Huwag ho kayong mag-alala sa akin. Maiksing tugon ni Atara. Kung ganon, di sige. At titignan ko muna yung mga saging sa likod. Sige ho, tay. Doon ay tumayo na si Mang Pasyo at sabay tapik sa kanyang ulo. Mali ata yung nasabi kong huli. Bulong niya sa sarili. Ano yun tay?
Tanong naman ni Atara. Wala anak. Pupunta na ako sa likod. Iwan na muna kita dyan. Salita na ni Mang Pasyo kay Atara. Ngunit isang linggo pa ang lumipas. Sa akala ni Mang Pasyo na ayos na ang kanyang anak sa pagkausap nga nito. Pero sa loob ng isang linggo na yon, may mga araw na nakikita niyang kapag naglalabas sa gilid ng ilog si Atara, pansin niyang bigla-bigla na lang itong natutulala. Tapos ay parang may hinahanap sa paligid. Gustuhin man ay pabatid ni Mang Pasyo ang pag-aalala nito sa anak. Di na lang, dahil sa parang nahihiya ata ito na pag-usapan ang tungkol kay Ohera. Dahil dito, parang naiintindihan na ni Mang Pasyo na ang hinahanap ni Atara sa ilog ay si Ohera. Dahil lalaki man si Mang Pasyo, anak pa rin niya si Atara at mas alam nito ang ugali ng kanyang anak ni Numan. Kaya naman alam na niya na maaaring ang may gusto si Atara kay Ohera. Hanggang sa pagkatapos ng linggo na yon, nang sumunod na araw, hapon na, magtatakip silim na ngayon, at habang buhat-buhat noon ni Atara ang kaldero na may lamang lutong kanin, papasok sa kanilang bahay. Atara? Isang boses mula sa likod nito. Pamilyar ang boses na yon kay Atara. Atara! Bakit ba ang tagal mo? Hindi ba nahinhin niyang kanin? Tanong ni Mang Pasyo mula sa loob na naghihintay naman noon kay Atara upang sila na nga ay maghapunan. Di sumagot noon si Atara at nang maya-maya pa umakyat na ito sa hagdan. Ayan na pala. Luto na pa. Natigilan na salita ni Mang Pasyo dahil sunod sa likod ni Atara na umakyat sa kanilang bahay ay si Ohera. Natahimik si Mang Pasyo sa pagkakakita kay Ohera. Ganon din si Atara, na hawak-hawak sa makapal na tela yung hawakan ng kalderong bitbit niya. Ohera! Ikaw pala! Buti bumalik ka! Halika! Kain tayo! Yon ang unang nasabi ni Mang Pasyo. Dahil sa kahit nakita nila ang katauhan ni Ohera, ay hindi pa rin naman maikakaila ang sinabi ni Atara noon kay Mang Pasyo na ipinagtanggol siya ni Ohera. At nalaman na rin lang nila noon ang tunay na nangyari sa sagingan noong mga nakaraang linggo dahil sa pag-amin din ni Miguel. Ibig sabihin, lahat ng nagawa ni Ohera, kung susumahin mo, ay para lamang sa pagtatanggol o kabaitan nito sa dalaga, kahit pa sabihin nilang halimaw ito. Hindi ho, Mang Pasyo. Di na ho ako kakain. Pumarito lang po ako para kunin yung isang bagay sana na mahalaga sa akin. Pumasok ka dun sa silid mo. Di pa namin ginagalaw yan mula nung umalis ka. Nandyan lang yung mga gamit mo. Salamat ho. Salita ni Ohera, sabay yuko nito at pasok nga sa maliit na silid nito na ibinigay sa kanya ni Mang Pasyo noon. Sa pagpasok ni Ohera sa silid, ang una niyang tinignan ay yung isang maliit na sisidlan kung saan nakalagay ang binhi na bigay ng kanyang ama. Yun pala yun. Yun pala ang naiwan niya, kaya napilitan siyang bumalik dahil doon. Nang makuha na ni Ohera ang ilang damit o gamit pa niya, lumabas na ito ng silid at doon ay nakita niyang parang naghihintay naman ang mag-ama sa paglabas nito sa silid. Ngunit, aalis na ako. Inunahan na niya ang mga ito na magsalita. Hindi naman agad na nakatugon ang mag-ama. Pero nung nasa pintuan na si Ohera, Sandali! Ohera! Saglit na natigilan nun si Ohera sa boses ni Mang Pasyo. Pagkatapos nun, ay nakaupo na si Ohera sa harap ng mesa. Nakumbinsi siya ni Mang Pasyo na mag-usap muna sila ng saglitan.
bago man lang ito umalis. At doon ay galing naman sa silid niya si Mang Pasyo at may hawak-hawak ito na garapon na maliit at may laman na isang bilog na metal na galaki lang ng holen. At doon niya sinimula ng usapan nila ni O'Hara. Alam mo iho, paano ko ba sisimulan to? O'Hara, ito yung bala na lumabas sa katawan mo nung ikaw ay napulot namin sa ilog. Tinabi ko to dahil sa ang tingin ko, nung lumabas mismo ang bala na to sa katawan mo, itinuturing ko na lang yon na himala. Kahit pa na may sinasabi no ng albularyo na tumingin sa'yo na kakaiba ka daw sa lahat ng mga nilalang na nakita niya o nagamot na niya. Pero hindi ako naniniwala sa kanya nung araw na yon. Nabulag lang siguro ako sa pag-aalala rin na baka mamatay ka na nga nung mga oras na yon. Dahil ang totoo, hindi lang naman ikaw ang pinakaunang nakita kong nilalang na ganyan. Nalaki ang mga mata ni O'Hara sa sinabing yun ni Mang Pasyo. At tanong niya nang, di alam niyo na noon pa may mga nilang na kagaya ko? Parang gano'n na nga. Pero nung nakita ka nga namin ni Atara sa likod, nung nangyari ang insidente sa anak ko, sa pagpapalit mo ng kaanyuan, doon ko palang nalaman na may nabubuhay pa palang mga kagaya mong nilalang na nanggaling sa tribo. Akala ko kasi mangilan-ngilan na lang ang lahi nyo. Ibig kong sabihin iho, may mga nakilala na akong mga kagaya mo bago ka namin nakilala ng anak ko. At ang taong tinutukoy ko ay walang iba kundi ang malapit sa puso naming mag-ama. Sino ho yun? Tugon ni O'Hara. Yun ay walang iba kundi ang ina ni Atara, ang asawa ko na nawala na, O'Hara. Galing siya sa tribo na tinatawag nilang Bangkilan din. Ngunit mataas sila na uri ng aswang. Sa katunayan, sa taas ng antas ng karunungan nila o ng kanilang lahi, ay nabibilang na sila sa mga tinatawag nilang gabunan. Nagulat si O'Hara sa mga sinabi ni Mang Pasyo. Samantalang si Atara noon ay nakaupo lang sa isang kawayang bangko sa loob ng kanilang bahay na parang alam din nito ang mga pinagsasasabi ng kanyang ama. Ngayon, kung totoo ngang galing sa mga bangkila ng mataas na antas na aswang ang ina ni Atara, ibig sabihin, may dugo si Atara ng aswang? Nagkatinginan noon si Mang Pasyo at si Atara. At sabay tumayo si Mang Pasyo at humakbang ng mga ilang saglit papunta sa pintuan. At bigla na lang nitong isinara ito. Sabay harap ulit sa nakaupong si O'Hara. Sabay buntong hininga nito ng pag-ihip. Alam mo, O'Hara, iho, tayong tatlo lang ang makakaalam ng sikreto ng pamilya ko. Dahil alam kong maiintindihan mo ito, di ba? Napatango na lang noon si O'Hara kay Mang Pasyo. Sabay tuloy nito ng paglalahad sa nakatagong lihim pala ng nakaraan. Tahimik lang naman noon si Atara na hinahayaan lang magkwento o magpaliwanag ang kanyang ama. Alam mo, nung nakita ka namin ni Atara nung nagpalit ka ng anyo mo, hindi naman kami nagulat ni Atara sa takot, kundi nagulat kami dahil naaalala ko ang ina ni Atara at naaalala rin siguro ni Atara ang mga tiyuhin niya, yung mga kapatid nung asawa ko. Namatay kasi siya sa panganganak kay Atara sa kakubatan, kung saan ko nakilala si Atika. Iyon ang pangalan ng ina ni Atara. Itinakas ko lang si Atara sa mga kalahi ng asawa ko sa tulong ng iba pang mga gabunan na mga kapatid din ni Atika. At doon ay nagpakalayo-layo kami upang hindi na kami matuntun pa ng mga yon.
At dito nga kami napadpad sa Baryo Pugto na walang nakakaalam kung ano ang nakaraan namin. At ang alam lang nila ay patay na nga ang asawa ko. Yun lang at wala nang iba. Sa mga huling sambit ng salita ni Mang Pasyo, napaluhan na lamang ito. At pati na rin si Atara na sabay lapit nito sa kanyang ama upang damayan ito. Samantalang si Ojera Nona ay di pa rin makapaniwala na ang mag-amang kumupkup sa kanya ay may ganong lihim na kaparehas ng pagkatao nila ni Lucila. Para bang tadhana ang nagdala sa kanya doon. At sa pagpunas ni Mang Pasyo ng kanyang luha, maiba nga ako, Ojera. Yun na ba yung totoong itsura mo nung nakita ka namin ni Atara? Hindi pa po. Sa totoo nga ho, hindi ko po yun sinadya na lumabas ang pagiging aswang ko. Bakit ho? Kasi parang di naman nakakatakot masyado. Biro pa ni Mang Pasyo pagkatapos nitong umiyak. Paano nyo po nasabi yun? Yung asawa ko kasi dati at mga kakilala ko hanggang sa ngayon ay hindi naman kasi ganon. At talagang pag sinadya talaga nilang magsahalimaw o magsaaswang, ay talagang halimaw ang makikita mo. Dahil po siguro sa hindi ko pa po talaga kontrolado ang pagiging aswang ko. Sa tugon na yon ni Ojera, doon ay parang naging interesado naman si Mang Pasyo dito at umupo ulit sa harap ni Ojera. Sumunod naman si Atara sa likod nito at sinabing, gusto mo bang makontrol yan, Ojera, iho? Tanong ni Mang Pasyo. Sabay tinginan pa nila ni Atara na nasa likuran niya. Lumingon ng saglitan si Mang Pasyo kay Atara. Oo naman, Mang Pasyo. Sino ba naman ang may ayaw kung ganun ang magiging sitwasyon ko? Nagkatinginan ulit ang mag-ama sa sagot ni Ojera. At sa pagbalik ng tingin ni Mang Pasyo kay Ojera, tutulungan ka namin, Ojera. Pero sa isang kondisyon. Ano ho yun? Manatili ka na dito sa bahay namin. Bakit naman po? Nalulungkot tong anak ko pag wala ka. Rektang sambit ni Mang Pasyo. Itay, ano bang sinasabi mo? Salita ni Atara na bigla na lang nahiya. Oho. Napauo lang naman na nun si Ojera na parang dahil rin sa pagkabigla. Pero paano niyo po ako matutulungan na kontrolin ang sarili ko? Madali lang yon. Pupunta tayo sa lungga ng mga tiyuhin ni Atara, ang mga kapatid ng pumanaw kong asawa. At ihanda mo lang ang sarili mo, iho. Malalakas ang mga yon. Mga gabunan. Habang nagaganap naman ang usapang yon sa pagitan nila Mang Pasyo at Ojera, itawid natin ang ating mga imahinasyon sa dako paroon. Sa tawid ng bundok at mga kagubatan na siyang teritoryo naman ng mga bangkilan ng kadatuan. Datosain, natukoy na po ng ating tagapagsubaybay at mensahero kung nasaan ang lugar na kinapapadpadan ng mga anak ni Haris. Nasaan daw sila? Ang sabi ng mga mensahero, mahal na dato, ay nasa kandili ng isang pamilya ng tao ang lalaki. Ano pang ginagawa nyo? Puntahan ang lalaking yon at hanapin nyo sa kanya ang binhi na mutya ng kadatuan. Dahil para sa akin yon. At patayin nyo ang sino mga hadlang. Bigkas ng isang dato. Alright! Yun! Grabe, ang galing. So, sa part na to, naibunyag na ang lihim ng mag-ama. Akala ko silang magugulat. Si Ojera pala ang magugulat. Baliktad no?
Mukhang bad news at good news itong episode na to. Nako, tignan natin yan sa part 6. Parang ka-interest yun. Yung mga gabunan ng iinsayo kay O'Hara. Ang tindi nun. Abangan natin ang susunod na kabanata. Shoutout ulit tayo. Ginaganahan ako pag ganyan eh. Shoutout kay Ramuhal. Shoutout din po kay Michelle Ola from Jordan. Shoutout din po kay Joshua Ariel Pons from Saudi Arabia. Shoutout din po kay Arvin ng Intramuros. Shoutout po kay Jordan alias Ivan from Lanao del Norte. Shoutout po kay Wenelin Baltasar. Shoutout din po kay Vic Jeromer. Shoutout rin po kay Marivic Jimenez at kay Precious Bueno Montejo. Shoutout sa iyo, kabagis. So, yun muna. Salamat sa suportang tunay.